taga-Roma, 3 na kabanata. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano mapapakinabangan sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ano nga kung ang ilan ay hindi nangagsisampalataya? Ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Diyos? Huwag nawang mangyari. Oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Datapwat ang bawat tao'y sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay aring ganap sa iyong mga salita, at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Datapwat, kung ang ating kalikuan ay nagbibigay dilag sa katwiran ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Liku baga ang Diyos na dumadalaw na may poot? Nagsasalita akong ayon sa pagkatao. Huwag nawang mangyari, sapagkat kung gayoy, paanong paghatol ng Diyos sa sanglibutan? Datapwat, kung ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikaluluwalhati niya, bakit pa naman ako'y hinahatulang tulad sa isang makasalanan? At bakit hindi, gaya ng pagkalibak sa atin, at gaya ng pinatotohanan ng ilan na ating sinasabi, magsigawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti? Ang kaparusahan sa mga gayon ay matuwid. Ano nga, tayo bagay lalong mabuti kaysa kanila? Hindi, sa anumang paraan, sapagat ating kapwa ay sinasakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Grego, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libing ang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag na mga ulupong ay siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, ayaw ng sinasabi na nangasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Sapagat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Datapwat ngayon, bukod sa kautusan ay ipinahahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Sa makatwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhas ay inaaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag-loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin ng mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Sa pagpapakilala ay aking sinasabi ng kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya ay maging ganap at tag-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Kaya nga sa naroon ang pagmamapuri, ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga may pasisiya natin na ang tao ay naaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi baga siya ang Diyos din ng mga hintil? Oo, ng mga hintil din naman.
Kung gayon nga naiisa ang Diyos at kanyang aaring ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya, niwawalan kaya natin ang kabuluhan, ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan.